Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps, shoutout kay Teo Pisto. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Dahil ang mga halaman sa paligid ng bowl ang apoy ay nalalanta, hindi ang katapusan, sa kabilang banda, ang simula pa lamang. Habang tumatagal, ang mga halaman sa loob ng 1 metro ay malalanta, ngunit mas seryoso, ang mga halaman sa loob ng 2 metro ay dahan-daang malalanta, at pagkatapos ay bumagsak. 3 metro, 4 na metro. Parami ng parami. Ang direksyon ng pag-unlad ay kumalat pa nga direkta sa buong lugar ng pagtataas ng bangkay. 1, 2, tulad ng kung ano ang mga nakakahawang sakit sa pangkalahatan, ang mga dati ng malago, namumulaklak na makulay, puno ng sigla ng mga halaman ay patuloy na nalalanta at nahuhulog. Aaron ganapling sa kinaroroonan, ang buong tao ay isang maliit na hanggal. Anong nangyayari dito? Kung ang periphery ay napakalapit sa pinagmumulan ng apoy, ito ay dahil ang temperatura ay masyadong mataas dahil sa pag-ihaw ng apoy, na nagreresulta sa pagkawala ng tubig, pagkalanta, at kahit na sinindihan ng apoy, ito ay mga normal na bagay, ngunit ang periphery. Ang pinakamalayong halaman ay halos 10 metro ang layo mula sa pinagmumulan ng apoy, at hindi ito maaaring maapektuhan ng pinagmulan ng apoy. So, halatang may kakaiba dito. Hindi alam ni Aaron kung ano ang kakaiba. Natagpuan ng Aaron ang kakaibang puntong ito, maaaring hindi ito mahanap ni Qin Shuang, ngunit napansin din ni Ning Yu ang kakaibang phenomenon na ito. Alay leader, ito, ang mga mata ni Aaron ay nakatitig sa buong bangkay ng mahigpit, at hindi siya sumasagot, ngunit ang kanyang utak ay mabilis na nag-iisip. What the hell are you doing? I really want to die soon, di ba? Lalo na ikaw, Aaron, gusto mo bang hintayin akong mamatay at sakupin ang asawa ko? Panipi, damn, I'll tell you, hindi mo iniisip ang tungkol dito. Bagamat nasa puso ka na ng aking asawa, alam mo na pagkatapos nito, maaaring hindi ka pa rin magustuhan ng asawa ko. Han Sanchen natulala, laminggalinga siya sa paligid para alamin ang pinanggalingan ng tunog, ngunit walang hangin o damo sa paligid niya. Pero nang pag-isipan niyang mabuti, napakapamilyar ng tunog, at ang tono ng boses niya ay napaka-intimate. Ginseng baby, ginseng baby. Halos kasabay nito, tulad ng pagmuni-muni ni Aaron, biglang tumingin si Qin Shuang kay Aaron gamit ang 2 mata. Tama ka, boses ito ng ginseng baby. Ngunit saan nanggaling ang tunog na ito? Tumingin ang 3 sa kaliwat kanan. Sa oras na ito, bigla nilang narinig muli ang boses ng ginseng baby, bulag ka, hindi ba ako nasa apoy? Sa apoy. Sabay na tumingin ang 3 sa bowl ang apoy. Ngunit sa umaapoy na apoy, halos lahat sila ay mga ilusyon, at hindi nila nakita kung ano ang nasa apoy ng Chu. Ginseng baby, nasaan ka? Nagmamadali kang lumabas, hindi ka namin makikita sa apoy, manatili ka sa apoy, hindi iyon. Hindi nakikita ni Aaron, natural na huwag sabihin Qin Shuang, sa oras na ito balisa tulad ng mga langgam sa mainit na palayok. Pagkatapos sumigaw, nagmamadali siyang tumingin kay Aaron at sinabing, Aaron, wala ka bang mata? Mabilis kang bumukas para makita, nasaan si ginseng baby? Han Sanileng, gusto talagang sabihin na seryoso ka, pero Qin Shuang ay talagang balisa, agad na umiling, sinabing tumanggi. Sa sandaling bumukas ang mata ng langit, hindi alam ni Aaron kung malalaman niya ang ginseng na sanggol, ang alam lang ng Aaron ay magiging hubot-hubad sina Ning Yu at Qin Shuang sa harap. Nilaimulat ang mga mata ng langit, ang kanyang mukha ay bahagyang namumula, ay nagsabi, sa bagay, nakita mo na ang lahat,
mahalagang iligtas si Shenhua. Shuang ibinalik ang kanyang mga mata, at naiintindihan din ng oras ang kanyang kahulugan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Ning Yu iyon, na halos mawalan ng baba si Aaron. Na walang magawang tumingin sa dalawang babae lahat, siya ay talagang nag-aalala tungkol sa Ren Shenhua. Halos ipihit ni Ning Yu ang kanyang katawan. Napaniwala na kita. Han 3,000 ngipin, tumango, handang magbukas. Sa oras na ito, ang tanging naririnig ng mga tao ay hindi makayanang sumigaw, umaasa ako sa, huwag, Aaron, ikaw na anak ng asong babae ay huwag magbukas. Nang marinig ito, binagalan ni Aaron ang kanyang pagkilos. Hoy Mrs., huwag kang mag-alala sa akin. Huwag mong hayaang samantalahin ako ni Aaron para iligtas ako. Baka mamatay ako. Pero ikaw, nag-aalala pa rin si Qin Shuang. Nako, huwag kang mag-alala. Bagamat malaki ang apoy, maaari nitong gawing inihaw na baboy ang Aaron, ngunit para sa akin, ito ay isang maliit na bagay. Nakalimutan mo na ba kung paano ko dinampot ang anak ni Ye Guocheng? Ginseng sanggol ipinagmamalaki ng hiyawan, tono ay mayabang pa rin. Sumimangot si Aaron, sinasalamin ito ni Qin Shuang sa oras, at sinabing, Aaron, nang tamaan ng ginseng baby si Ye Guocheng, nagkaroon ng malakas na apoy sa pagitan ng kanyang mga kamao, at maging ang kanyang katawan ay naging apoy na pula. Gayunpaman, ang bawat suntok ay kumakain ng higit sa kalahati. Sinabi niya na hindi ito mapanganib. Panipi, narinig niya ito, tumingin si Aaron sa mga lantang halaman sa bangkay, at isang kakaibang hula, lumitaw sa isip niya. Ayos naman siya, matigas na tumango si Aaron. Pagkatapos, tumingin siya sa ginseng na sanggol, itong mga halaman sa aking bangkay ay hindi ko sinunog, ngunit kinain mo, tama ba? May ebidensya ka ba? Sa apoy, sinagot ni Ren Shenhua na walang pakialam, ang paraan upang patayin ang isang kahoy na ginseng na sanggol ay ang paggamit ng apoy, na parehong kahanga-hanga at nakakatawa, dahil ano ito? Sa ibabaw, ito ay isang basurang panggatong na paglipat upang pumatay ng 1,000 mga kaaway at mawalan ng 800 ng mag-isa. Sa katunayan, ito ay ang kakayahang magsunog ng sariling katawan at palakasin ang apoy, kaya't hindi makakamura sa iyong mga kamay, ngunit ang ilang mga tao ay nasusunog ang kanilang sarili dahil sila ay nagsisikap sobrang lakas, at sa wakas ay ibinalik ang kanilang katawan at naging isang binhi. Tama ba ako? Han 3,000 sa isang salita, ang apoy ay matigas sa loob ng mahabang panahon ay hindi rin napigilan ang isang umot o, pagkaraan ng mahabang panahon, ito ay lumabas mula sa Ren Shen na sanggol tulad ng isang bumubulong na general. Dam, mukhang napakatalino mo, gusto ko to how, none of your business. Bawat salitang sinasabi mo at umutot ay nabubuo sa pagkain ng napakaraming kayamanan ko. How dare you say it's none of your business? Shit, Aaron, ikaw anak ng aso, ako ang nagplano ng libingan ng iyong mga ninuno, hindi ba? Dam, ayaw kong magligtas ng mukha. Kailangan mo bang sabihin sa akin ang lahat? Nang marinig ito, ngumiti si Aaron at piniling huwag gumawa ng tunog. Ang ginseng na sanggol na nakulong sa katawan ay napakahina, ngunit ang napakalaking enerhiya ng pag-angat ng bangkay ay gumising dito. Nang maglaon, maraming halaman ang itinanam ng Aaron sa paligid. Ang alinman sa mga halaman na ito ay isang kayamanan. Para sa ginseng baby, natural, ang mga ito ay superior tonics. Ang ideya ng Aaron ay malinaw na naaayon sa mga katotohanan ito. Gayunpaman, ang mas nakaka-curious ng Aaron ay ang karanasan sa buhay ng Ren Shenhua. Ang isang bagay na kahoy ay naglalaro ng apoy na ganap na dinaig ang sarili nito. Hindi masasabing kakaibang bulaklak ito. Naglalaro lang ng apoy at nagsusunog sa sarili. Pakinggan ang pagtatalo ng ginseng baby at Aaron. Ning Month at Qin Frost ay hindi maiwasang mapangiti sa isa't isa. Sa oras na ito ay huminga din sa wakas, kahit sa ngayon, ginseng baby talaga okay, anong ginagawa mo, Han? Hindi mo ba alam ang lahat? Bakit hindi ka magtanim ng mas mabilis? Gusto mo ba akong patayin sa gutom at sakupin ang aking manugang? Ginseng sanggol ay hindi gusto ang sitwasyong ito, sa oras na ito sa Aaron kalsada. Aaron walang magawa na pilit ng ngiti, gusto mo akong magtanim ng mga bagay para sa iyo? Syempre, walang problema, ngunit gusto mo bang patayin ang iyong apoy una? Ang kailangan ng mga halaman ay tubig at sikat ng araw, hindi ang iyong gasgas na apoy. Shit, I'm not a ragged fire.
I'm a fire. Forget it. Tinatamad ako. I have the same opinion as you. Hindi mo ako naiintindihan. Pero, speaking of ito, ang boses ng makapangyarihang Renshen Baby ay parang lamok bigla, pero ano? Kinakabahang tanong ni Qin Shuang. Ginseng sanggol walang hukay tunog, gayunpaman, napansin niyang nakatitig sa apoy ang tatlong tao. Alam niyang kapag hindi siya sumagot, hindi talaga susuko ang tatlong tao. Nako, pagod na ako sayo. Malungkot na sigaw ng Ginseng Baby. Nakita ni Aaron ang kanyang refleksyon at sumimangot, ngunit humagalpak siya ng tawa. Pagtingin sa Aaron, nagkatinginan sina Ning Yu at Qin Shuang. Natarante sila. Ano ang nangyayari? Tumawa ka, anak ng puta, anak ng lola mo, at ako ang iyong mabuting kaibigan. Pero tinatawanan mo ako ng ganito, Aaron. Lumayo ka sa akin kapag kumulog. Takot na takot ako, nasasali ako kapag pinatay kita. Ginseng sanggol sa apoy, napaka nalulumbay sumpa. Kung ito ay may nomenan, natatakot ako na maaari itong lumabas sa langit sa oras na ito, 3,000. Ano ang problema? Tumingin si Qin Shuang kay Aaron. Tumingin din si Ning Yu kay Aaron na may ignorante na mukha. Han 3,000 small a receive a voice, alam mo ba kung bakit hindi siya nagpit ng boses? Bakit? Dahil ang mga kalakal ay hindi maaaring patayin ang apoy sa lahat. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Aaron, ang buong eksena ay biglang bumagsak sa isang patay na katahimikan, nakikinig lamang sa tunog ng apoy. Kung maaari, Ginseng Baby ay nais na makahanap ng isang pinagtahiyan ng lupa upang mag-drill in. Ngayon lang ang balat ng baka ay pumutok ng malaki, ngunit sa wakas kahit sariling apoy ay hindi makontrol lahat, ang sakit sa mukha at ang insulto ay napakalakas. Well, 3,000, huwag mo siyang tawanan. Binawi ni Qin Shuang ang kanyang ngiti at nagtanong, may naiisip ka bang paraan na kakagising lang ng Ginseng Baby? Napakahina, kailangan ng maraming bagay para mapuno ang katawan. Oo, pinuno ng alyansa, maglaro. At maglaro, ngunit kailangan pa rin nating magnegosyo. Kung hindi natin mapatay ang apoy, hindi tayo maaaring magtanim ng napakaraming halaman. Sinangyo din ang paraan ng Shengs. Ito ay natural na nasa loob ng pagsasaalang-alang ng Aaron. Pagkatapos kong dalhin ang mahinang tubig, kayong dalawa ay nagpapalaki ng mga bagay. May iisipin ako tungkol sa apoy na ito. 2 babae ang tumango at 3 ang kumilos ng magkahiwalay. Makalipas ang ilang sandali, binunot ni Qin Shuang ang mga lantang halaman sa paligid niya, at si Ning Yueye ay kumuha ng ilang top-grade na buto mula sa peel room. Bago sila matapos, hindi na nila kailangang magdilig ng mahina. Ang Aaron ay dumating sa bola ng apoy at nagsimulang pag-aralan ang apoy sa harap niya. Aminin na ang mga apoy na ito ay maliit sa saklaw, ngunit ang mga ito ay sobrang dalisay. Ngunit hindi nagtagal, kumunat ang mga kilay ni Han dahil gusto niyang patayin ang apoy sa lalong madaling panahon. Ang Aaron ay walang labis na paghihigpit sa output ng enerhiya, kaya hindi ito masyadong maraming. Ilarawan ito sa mga tuntunin ng lakas ng baril, ngunit tulad nito, ang apoy sa kanyang harapan ay medyo hamina, at walang palatandaan na ito ay masisira. Kahit sa panahon ng paghaharap, nalaman ng Aaron na ang enerhiya ng apoy ay napakalaki. Saan mo nakuha ang apoy? Di ba madali yun? Sumimangot si Aaron at mahinang sinabing, kalokohan, pwede namang simple ang apoy ko. Kung simple lang, kailangan pa rin kita. Ginseng Baby samantalahin ang pagkakataon, paghamak at paraan. Hindi siya pinansin ni Han Sanchen. Sa halip, binaligtad niya ang bato at inihandog ito. Pagkatapos ay isang magulong puwersa ang tumagos sa bato upang hayaan itong lumipad sa apoy at maglabas ng enerhiya ng tubig sa hangin. Dahil ang Aaron ay hindi nilayon na sirain ito, dahil sa partikularidad ng mahinang tubig at bangkay na lupa, ang mga halaman ay lumago ng napakabilis, at may bone-burning city sa likod, kaya kailangan niyang isave ang kanyang lakas, kaya ang kanyang pinakamahusay na paraan ay maglagay ng ilang enerhiya sa 5 elementong bato paminsan-minsan upang sugpuin ang apoy sa loob ng isang panahon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.